1 Peter chapter 2, verse 5. Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Inspiration. In today's verse, Peter describes believers as living stones built together into a spiritual house. This imagery might seem unusual, but it tells us two important truths. First, as building stones, we are each set in alignment with the cornerstone, Jesus. And second, we are God's temple, His dwelling place and the embodiment of worship in the world. Let's pray. Lord, thank you for making me a part of your church. Thank you for making Jesus my cornerstone. Please work in me so that my heart and my life may be continually aligned to Him, and set me in the place that you choose so that I may support my brothers and sisters in Christ and carry out your purpose in my life. In Jesus' name, Amen. 1 Pedro 2:5. Kayo rin, na tulad ng mga batong buhay, ay itinatayo bilang isang espiritual na bahay, isang banal na pagkasaserdote, upang maghandog ng mga espiritual na hain na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Inspirasyon. Sa talatang ito, inilalarawan ni Pedro ang mga mananampalataya bilang mga buhay na bato na magkasamang itinayo bilang isang espiritual na tahanan. Ang larawang ito ay maaaring tila kakaiba, ngunit ipinapakita nito ang dalawang mahalagang katotohanan. Una, bilang mga batong panangkap ng gusali, tayo ay dapat na nakahanay kay Jesus ang panulukang bato. Pangalawa, tayo ang templo ng Diyos, ang kanyang tahanan at pagpapakita ng pagsamba sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa pagiging bahagi ako ng iyong simbahan. Salamat po sa paggawa kay Jesus bilang aking panulukang bato. Pakisagawa po ako ayon sa iyong kalooban, upang ang aking puso at buhay ay patuloy na maihanay sa Kanya. Itakda mo po ako sa lugar na iyong pinili upang masuportahan ko ang aking mga kapatid kay Kristo at maisakatuparan ang iyong layunin sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.